Nagsagawa ng iba't ibang aktibidad ang Department of Migrant Workers o DMW kasabay ng ika-29 na taong pagdiriwang ang Migrant Workers Week na matatapos ngayong araw. Binigyang pugay ng Department of Migrant Workers ang mga Overseas Filipino Worker o OFW na itinuturing ding mga bagong bayani sa makabagong Pilipinas na mahagi ng tulong pinansyal sa ilalim ng Action Fund para sa 45 mga OFWs na nawalan ng trabaho bunsod ng iba't ibang kadahilanan. Pinangunahan ni Senate Committee on Migrant Workers Affairs Chairman Senador Raffy Tulfo ang pamamahagi ng tulong pinansyal kasama si DMW Secretary Hans Leo Cacdac. Nagmula ang tulong pinansyal sa 2.8 billion pesos na action fund ng DMW. Magpasalamat po ako sa Panginoon sa lahat ng humahawak sa migrant dahil na may natanggap ako na galing sa puso nila na maraming salamat po nakatulong sa aking pamilya at sa mga anak ko kasi nag-aral sila. Thank you very much. Pangalan ko nila, ma'am? Ang pangalan ko po ay si Jamila Di Pandapatan. Isa po kayo sa mga beneficiary ngayon. Opo. Isa po ako na beneficiary na nakatanggap ng final assistance. Kasunod nito ay inilunsad ng DMW ang OFW Driver's License Renewal Program katuwang ang Land Transportation Office na pinangunahan naman ni LTO Chief Vigor Mendoza. Kasi meron tayong mga OFW na nasa ibang bansa na nag-expire din ka ng lisensya at kinakailangan nilang i-renew dahil nga po sa trabaho nila or for other purposes. No? Kaysa bumalik pa dito sa bansang ito. Minsan, na-experience namin yung ating ambassador of the other country. Dala-dala yung mga lisensya ng ating mga kababayan doon na kailangan i-renew. No? So, gumawa ko tayo sa utos po ni Secretary Bautista, no? To come up with an online system na through the online system, pwede na ho nilang i-renew ang kanilang lisensya. This is the first of its kind. No? Hindi pa ho nagagawa to ever. So, dito natin sisimulan sa mga OFW family natin. Online renewal system. So, di na po sila kailangang umalis sa bansa kung nasaan sila through the portal that we will launch. No? Magkakaroon ng department-to-department memorandum agreement, the cooperation, and then we will launch it. No? And through that, they will put in all their necessary data. Pupunta po sa LTO yan. Dito muna ipiprint sa Pilipinas yung lisensya. But through the portal, they will choose whichever courier they want to use, tapos papadala to that courier. Sinundan naman ito ng paglagda ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng DMW at ng Department of the Interior and Local Government para sa paglalatag ng OFW desk sa lahat ng lokal na pamahalaan sa bansa. Nauna rito pumirma ng Memorandum of Understandings ang DMW sa National Confederation of Cooperatives o NATCO at Development Action for Women Network para mabigyan ng tulong ang mga OFW at kani-kanilang pamilya. Samantala, nagsagawa ng kilos protesta sa harap ng gate ng DMW ang Migrante Philippines at Kabalikat Network para ipanawagan sa pamahalaan ang mabilis at sapat na tulong sa mga OFW. Ayon kay Emma De Lenya ng Migrante Philippines, napakaunti lang sa mga nag-apply ng tulong mula sa Action Fund ang nabigyan ng DMW. Iginit ng Migrante Philippines ang kahalagahan ng pambansang industrialisasyon at tunay na reformang agraryo upang di na mapilitan pang bumalik ang mga OFW sa ibang bansa. Dahil ang gobyerno ay inutil, walang ipinoprovide na trabaho sa loob nas. Mayroon mang trabaho naghihintay sa atin, temporary, contractual, mababa ang sahod at walang benefit. Kaya marami sa ating mga OFW ay hindi lang mga domestic workers, pati mga professional, pati mga doktor, hanggang mga scientists ay nag-a-abroad at pinakikinabangan ng buong ng ibang mga bansa. Nagpapasok ng dolyar sa Pilipinas, pero pagka nagkaroon ng problema ang OFW, bahala ka sa buhay mo. Kaya po, kaming mga manggagawang Pilipino, magpapatuloy kami sa pakikiisa sa OFW. Marami sa atin ay mga pamilya ng OFW. Kaya po mahalaga, ano ba itong pinag-uusapan na action fund na ito? Mahigit 2 bilyon. Hindi yan galing sa bulsa ni Cacdac. Hindi yan galing sa bulsa
politiko. Hindi ang galing sa bulsa ni Bongbong Marcos. Yan ay galing sa mga remittance na dolyar ng OFW. Dapat ibalik sa kanila saan yun ang benepisyo. Tama mali? Tama! Kaya po isigaw natin, pag sinabi kong ang action fund, ang sagot ninyo, ibigay ngayon na. Dahil yun po ang kailangan natin ngayon. Action fund! Ibigay niya! Action fund! Ibigay niya! Action fund! Ibigay niya! Mr. Kaktak, naririnig niyo po ang sigaw ng mga OFW na nandito nagpo-protesta sa labas. Ang kailangan nila ay hindi pangako. Ang kailangan nila ay i-release sa lahat ng nakakomply ng requirements para ma-avail ang action fund na ito. Dahil hindi yan mula sa bulsa mo. Yan ay galing sa mga OFW. Ako ay wala pang nakuha dahil ang gusto po nila yung bagong dating lamang. Kung matagal ka na pong nakauwi ay hindi ka bibigyan. Wala po akong nakuha kahit sa OWA, sa action plan. Ayaw nila dahil 2017 na daw ako dumating. Ang gusto nilang mangyari, ang bigyan ng action plan ay 2022 hanggang 2024. Bakit? Kami po ba ay hindi nag-ambag sa ekonomiya? Kami po ay nag-post ng ekonomiya, yung remittances po at pinakinabangan ng bansa at iyan ay kasama sa pagpapaunlad ng bansa kami mga kapatid. Pero yung batas mo, kailan po ba nagawa nyo? Yung may action pa? Yung batas po ng action, yung RA 1141 ay ang sabi nila ay 2022. Pero ang gusto po namin sana, huwag na po sanang sundan yun. Yung mga hindi po na, yung mga dumating po at naging biktima ng below 2022, ang gusto namin po ay bigyan din sapagkat sila din po ay nag-limit at pinakinibangan ang kanilang mga limitan. Sira rin po ay OFW. Kailangan talagang nandito tayo para kumbaga ilawan ng sulok yung pinagdadaanan, yung pathway. Like, shine a light on the paths of OFWs and their families. Sila pa rin syempre ang gagawa ng lahat ng pagpapatupad ng kanilang mga pangarap. Pero tayo, nandun tayo, nabigyan sila ng gabay, giya, sulok, para matulungan natin sila. Tayo ay nasa napakamagandang pagkakataon. Wala nang iba pang sangay o partnership na kahalintulad nitong sinasagawa natin ngayon. Kapag tayo tanungin ng ating mahal na Pangulo, nais ko manumbalik ang mga OFWs, nais ko silang bigyan ng pagkakataon. Sino ba ang mga pagkakatiwalaan o masasandalan ko sa mga bagay na yan? Tayo yun. Tayo yun. At wala nang iba pa. Mula rito sa lungsod ng Mandaluyong, Nolan Ariola nag-uulat para sa Leader News Philippines.